Pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways or DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang central operator na nagkukonekta sa mga engineer, kontratista at ilang mambabatas na umano'y nakinabang sa bilyon-bilyong pondo para sa mga flood control project sa loob ng 4 na taon. Ayon sa ulat sa Independent Commission for Infrastructure or ICI Interim Report na ipinadala sa Office of the Ombudsman, si Bernardo ang tagapagpaikot ng buong kickback network, lalo na sa kanyang sariling lalawigan na Bulacan, ang tinaguriang sentro ng multi-bilyong pisong GOES flood control projects. Central operator umano si Bernardo na siyang nag-uugnay sa pagitan ng mga engineer, contractor at mga mambabatas na sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na di umano'y nagpakasasa sa bilyong-bilyong pisong alokasyon para sa flood control. Natuklasan ng ICI na nagdemand ang mga mambabatas na si Bernardo ng fixed SOP mula sa mga contractor o district engineer kapalit ng pagtutulak ng mga proyekto sa national budget sa deliberasyon ng Kongreso. Karaniwan umanong nasa 20 to 30% ng kabuuang pondo ng proyekto ang SOP. Kapag nailista at napunduhan na, ang bahagi ng pondo ay ibinabalik bilang kickback direkta sa kanila o ipinapadaan sa mga tagapamagitan. Ayon sa ICI, 10% ng kickback ay ibinibigay sa pag-aproba ng National Expenditure Program at karagdagang 15% naman sa pagpasa ng General Appropriations Act or GAA, kaya umabot sa kabuuang 25% ang napupunta sa proponent. Kung direktang isinama ang proyekto sa GAA, ang buong 25% ay ibinibigay kaagad sa simula. Karaniwang ina-advance umano ng mga kontratista ang halagang ito upang masiguro ang pagkapanalo sa kontrata. Sa madaling sabi, nagsimula umano ang korupsyon sa yugto pa lamang ng pagbabudget, hindi sa bidding. At ang mga proyekto ay pinipili hindi batay sa kalidad o pangangailangan ng publiko, kundi kung sino ang may kakayahang magbayad upang maisama ito sa budget, na siyang dahilan umano kung bakit maraming proyekto sa Bulacan ang naging GOES o substandard. Sabi pa ng ICI, ang matagal na relasyon ni Bernardo kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagsimula pa noong magkatrabaho sila sa 2nd District Engineering Office sa Laguna noong 1997 ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na kontrol sa access at alokasyon. Dahil sa nabunyag na flood control scam, sinibak sa pwesto ang mga engineer sa DPWH Bulacan, kabilang dito sina Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, kinumpirma ng Manila Regional Trial Court, Branch 18, na peke ang pirma ni Attorney Peche Rose Espera sa sinumpang salaysay ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang dating security consultant ni former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico. Ayon sa korte, napatunayan sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation or NBI na hindi tugma ang pirma ni Attorney Espera sa dokumentong iniharap ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noong September tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Sa 11 pahinang dokumentong nagsasaad ng resulta ng NBI Forensic Report na nilagdaan Executive Judge Carolina Icasiano Zison, sinabing base sa pagsusuri gamit ng forensic tools tulad ng stereoscopic microscope at video spectral comparator, may malalaking pagkakaiba sa estilo ng sulat sa pagitan ng tunay na pirma ni Espera at ng ginamit sa affidavit. Dahil dito, inirekomenda ng korte ang pagsasampa ng kasong falsification laban kay Gutesa at sa iba pang taong gumamit o nagpasa ng dokumentong may peking pirma ng abogado. Ito, pag-usapan nga natin itong si Marcoleta. Nagpa-interview si Marcoleta sa Billionaire News Channel. Ang dami niyang satsat, ang dami niya na namang sinabi. Itong si Marcoleta. Kaya lang, palpak na naman. Kabunyog Jolito Paloma. Panoorin nyo yun, Mang Duming TV, kay Lourdes Swing Lot, Inday Siscon. Pag napanood nyo, ay makikita nyo na naman, palpak na naman, sobrang kapalpakan na naman nito ni Marcoleta. Bakit? Mga kabunyog, ang sinasabi nila ni Marcoleta, ang napakagaling daw na testigo o witness
Itong si Gutesa. Ha? Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya, bakit parang hindi pinapahalagahan? Ang tinutukoy niya si Ping Lacson, yung Blue Ribbon. Bakit daw parang hindi pinapahalagahan si Gutesa? Samantalang si Gutesa daw ay credible na witness. Ito daw ay napaka-importanting witness or testigo kung gusto talagang malaman ang katotohanan. Dahil ito daw ay wala naman daw wala naman daw siyang makukuha si Gutesa sa pagtestigo niya. Ibig sabihin, dapat paniwalaan siya. Ayan ang mga kabunyog ang sinasabi ni Marcoleta. Bakit daw parang ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon, ang tinutukoy niya sa pangunguna ni Lacson, iba ang binibigyang importansya. Hindi man lang daw pinapahalagahan itong si Orly Gutesa. Marami daw itong nalalaman ayon kay Marcoleta. Dapat daw ito ang bigyan ng pansin. Bakit natin sinasabing palpak na naman si Marcoleta? Simple lang. Kung sa tingin mo kailangang pahalagahan si Marcoleta, si Gutesa, o di i-present mo. I-present ninyo isang beses lang. Nung pinapatawag na sa DOJ, hindi nyo naman i-present na. Itinago nyo na. Hindi natin alam kung nasaan na ngayon si Gutesa. Sa November 14, pinapatawag na naman ni Ping Lacson. Hindi naman walang kasiguraduhan kung maa-attend pa yan si Gutesa. Kung para sa inyo, Marcoleta, mahalaga si Gutesa, i-present nyo. Ang problema, kung habang pinipresent nyo si Gutesa, ay hinaharangan naman ni Ping Lacson. Yun ang problema. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Ay nung araw nga, Marcoleta, nung araw nga na i-present mo, hindi mo nga pinaalam kay Ping Lacson na binigla nyo lang ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Pero anong ginawa ni Ping Lacson? Hinayaan pa rin magsalita ang testigo mong si Gutesa. Pinabwelo kayo. Pinigilan ba ni Ping Lacson? Hindi. Kaya lang, siyempre, ang tamang proseso, after niyang magsalita sa sa Senado, ipapatawag talaga siya ng Blue Ribbon para kunan ng dagdag na pahayag. Dahil kung talagang yung kanyang mga pahayag ay kaya niyang panindigan, gagamitin siyang testigo laban kay Romualdez. Ay ang problema, hindi na sumipot nung pinatawag sa Department of Justice. Tapos ngayon, ang sasabihin nyo, Marcoleta, parang ang pinapalabas nyo, parang pinipigilan si Gutesa na mag-testify. Sinong pumipigil sa kanya? Wala naman eh. Ito kasi mga kabunyog ang pagkakasabi ni Marcoleta. Ito, kita ko sa inyo. Ito yung sinabi ni Marcoleta eh. Ayan. Why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Sinabi yan ni Marcoleta sa interview sa kanya. Yan, ano lang yan, ngayon lang yan. Yan din yung sinasabi sa ito din. Nung kinote din si Marcoleta, yan din yung sinabi. Sabi dito, Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Because Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Okay. Para sa inyo, napaka-importante ni Gutesa. Ba't hindi nyo pinipresent? Ba't hindi nyo pinipresent? Isang beses nyo lang present eh. Dapat, kahit nung mga sumunod na patawag, uma-attend siya. Ay alam naman ng lahat, nakapubliko naman, na matapos yung pag-appear niya doon sa Senate, ay pinapatawag na siya sa Department of Justice.
kukunan niya ng kukunan siya ng dagdag niyang mga statements, i-verify ng Department of Justice yung kanyang mga sinabi sa kanyang pag-appear sa Senate. Malalaman pa ang ibang detalye ng kanyang mga sinabi. Ngayon, kung pinanindigan ni Gutesa yung kanyang mga sinabi, nag-appear siya sa Department of Justice, pagkatapos naka-live, ipinaalam niya sa publiko kung anong mga sinabi niya sa Department of Justice, tapos hindi siya binibigyang halaga ng Department of Justice, ayun, may karapatan na ngayong magsabi kayo, Marcoleta, na parang binabaliwala si Gutesa. Akusasyon mo, parang binabaliwala si Gutesa eh. Hindi binabaliwala si Gutesa. Sa katunayan, hinahanap na nga siya. Ang problema, hindi na makita kung nasaan na si Gutesa. Yan ang totoo, Marcoleta. Yan ang problema sa inyo eh. Nag-present kayo ng testigo. Pagka-present nyo ng testigo, hindi nyo na pinanindigan. Yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi ni Marcoleta na why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Ang ibig niyang sabihin, bakit daw parang ang direksyon binabaliwala si Gutesa? Napaka-importante daw ng sinabi nito. Tingnan nyo yung nandyan sa baba. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Okay, siya ang inyong testigo laban kay Martin Romualdez. Di nyo. Tita Nel, salamat sa pag-send ng donation Hello din po sa inyo. I-present nyo. Dapat niyan ipakita ni Gutesa, hindi siya natatakot at talagang alam niya ang sinasabi niya, kaya niyang panindigan. Ang problema ngayon wala hindi nga makita kung nasaan. Tapos sabi ni Mike Defensor, nandun daw sa Marines compound. Pinoprotektahan daw at handa daw mag-appear sa sunod. Marine commandant na mismo ang nagsabi. Yung commandant na mismo ang Marines nang nagsabi. Wala sa kanila si Gutesa. Di anong ibig sabihin niya? Pero wag na tayong maganuhan, Marcoleta. I-present nyo na lang si Gutesa sa November 14. Yan yun. At i-detalye niya. Kasi yung kanyang pagkaka-appear doon sa Senado, general lang yung mga statements niya tungkol kay Romualdez. Detalyihin niya. Mas makukuha ninyo ang simpatya ng publiko, mapapaniwala ninyo kung habang gustong magsalita ni Gutesa ay pilit siyang binubusalan, hindi siya pinapabuelo. Yun ang may problema. Ito hindi. Ang problema nasa inyo Hindi sasabihin nyo, hindi binibigyan ng pagkakataon ng testigo ninyo. Kaninong kagagawan? Kaninong kagagawan? Bakit hindi nakakabuelo ng pagsasalita ang testigo nyo? Sa inyo rin Hindi nyo pinipresent. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Si Gutesa daw ang most credible witness. Di sige. Kung most credible witness yan, i-present nyo. Hayaan siya na i-detalye yung kanyang mga kwento kasi general yung pagkakakwento niya Basta ang sabi niya lang, siya ang nag-secure ng mga tauhan ni Saldico na nagdala ng mali-malitang pera papunta sa bahay ni Romualdez. Yung ganun lang. Kailangan na siya ngayong tanungin. Interpellate. Hindi naman pwedeng pagkasabi niya nung kanyang, binasa niya yung kanyang sinumpaang salaysay doon sa Senado, pus na. Ayan yun. Tapos ngayon, sinasabi ni Defensor, nandun daw sa Marines. Sabi naman ng Marines, wala naman yan sa kanila. Paano yan? Kaya, ikaw, Senador Marcoleta, kung gusto mong paniwalaan ka ng mga tao sa sinasabi mo, i-present nyo na lang si Gutesa, yun ang tama nyong gawin. Yun ang tama nyong gawin. Yung sinasabi ninyong siya ang nagkukonect ng dots,
kay Saldico at kay Martin Romualdez, gusto rin yan malaman ng mga tao eh. Kasi naano natin, napanood din natin, sabi rin daw ni Marcoleta, bakit daw hindi kasama sa kinasuhan si Martin Romualdez? Bakit daw hindi kasama sa kinasuhan? Tinatanong niya yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Gusto niyong kasuhan si Romualdez? Gusto niyong kasuhan si Romualdez? Ang dapat na maging testigo kay Romualdez, si Gutesa. Pero para mag-qualify siya na credible na testigo, dapat mag-cooperate siya sa Department of Justice. Pinapatawag siya sa Department of Justice. Sumipot dapat siya doon. Sabihin niya doon ang lahat niyang nalalaman. Tulungan nyo na lang si Gutesa. Providean nyo ng lawyer. Yun ang gawin nyo. Ngayon, i-present nyo uli sa November 14 para yung kanyang mga naunang testimonya o sinabi tungkol kay Romualdez, dagdagan niya pa. At pag nakita doon ng mga tao na talagang kapanipaniwala ang mga sinasabi niya, parang talagang may personal na knowledge siya sa sinasabi niya. Hindi siya nagsisinungaling sa tingin ng tao. Mapapansin naman yan ng tao kung nagsisinungaling siya eh. Yan yun. Yan yung gawin ninyo. Pero kung isasabi nyo na siya ang pinakamagaling na testigo, credible siya, pero hindi nyo naman pinipresent, hindi na malaman ngayon kung nasaan na, paano nyo makukumbinsi ang taong bayan niya? Tapos yan lang pati ang testigo nyo laban kay Martin Romualdez, dagdagan nyo pa. Kung maganda niyan, i-produce ninyo yung mga binabanggit na pangalan. Napanood ko yung interview kay Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, bakit dapat payagang mag-appear sa Senate Blue Ribbon? Yung sino ba yun? Yung Paul Estrada ba yun? Dalawa yun. Dalawang tao ni Saldico. Yun daw yung mga tumatanggap ng mga mali-malitang pera. Yun daw ang nagre-receive, si Paul Estrada. Ay di i-present nyo. Kumbinsihin nyo na alam ko may sinabi si Bato de la Rosa sa interview sa kanya. Mayroon na daw mga alalay daw ni Saldico na nasa ibang bansa, tumawag daw sa kanya, sabi ni Bato de la Rosa, gusto na daw mag-cooperate. Ilabas nyo na ngayon. Ilabas nyo na ngayon. Dapat ang mga sinasabi ni Gutesa ay may i-corroborate ng iba pa. Mag-produce kayo ng mga 1, 2, 3 testigo. Yung sinabi ni Gutesa, i-corroborate. Maganda kung yung Paul Estrada na yon na tumatanggap ng pera. Siya daw yung tumatanggap ng mga maleta ng pera eh. Maganda kung mai-present nyo yun eh. Yun. Kaya lang, hanggat wala naman kayong naipipresent na ebidensya, saka to, napanood nyo ba yung talakayan ko nung isang araw? Kaming mga vloggers, nagtalakay kami nung isang araw. Ang topic namin si Martin Romualdez. Nagdidiskusyon nga kami nung mga vloggers eh. Nakatalakayan ko. Bakit? Kung pinapanindigan ko, si Romualdez ay dapat imbestigahan. Kaya lang, ang sabi ng mga ibang vloggers na katalakayan ko nung isang araw, wala naman attorney ebidensya laban sa kanya. Sabi ko, wala sigurong ebidensya doon sa pagtanggap ng kickback, sa pagtanggap ng mga komisyon. Pero doon sa kanyang kapabayaan sa budget, yung mga maniobra sa budget, huwag niyang sabihin hindi niya alam yon. Doon may pananagutan siya. Pero kung talagang gustong makasuhan si Romualdez ng criminal case, katulad ng ikakaso kila Jingo Estrada, kila Revilla at saka kay Saldico, ay dapat may lumitaw na testigo na talagang magpapatunay na tumanggap nga ng pera si Romualdez. Itong si Gutesa, pwede na ito. Dagdagan lang ng iba pa na magko-corroborate. Kaya lang, kung dito pa lang kay Gutesa, hindi na nag-a-appear, paano magiging kapanipaniwala yan? Yan yung Kaya, hanggat walang naipipresent na mga testigo, ganyan na lang yan si Romualdez.
talaga lang na babanggitin lang na bakit si Romualdez hindi napapanagot. Eh, hindi naman talaga yan masasampahan ng kaso kung walang testigo at ebidensya. Sinong magpo-produce ng testigo at ebidensya laban kay Romualdez? Ay di yung mga galit kay Romualdez. Sino ang galit kay Romualdez? Ay di ba sila Marcoleta? Kayong mga nasa minorya? Si Villanueva galit na galit kay Romualdez. Si Chis Escudero galit kay Romualdez. O bakit hindi kayo mag-produce ng mga testigo ninyo? Ebidensya ninyo? Para pag na-present yung mga testigo at ebidensya ninyo, at hindi pa rin kinakasuhan si Romualdez, may mga ebidensya at testigo na, ay kahit ako, gagawin kong topic yan. Sasabihin ko, bakit naman hindi ninyo sinama si Romualdez sa kinakasuhan? Ang dami ng testigo at ebidensya. Bakit nga naman kayo, Senador Ping Lacson, parang bias naman kayo, hindi nyo naman pinagsasalita yung testigo laban kay Romualdez. Parang hinaharangan nyo. O, di ba ganon? Kaya lang ito baliktad eh. Si Senador Ping Lacson pa nga ang nagkukulit na dapat ipatawag si Gutesa mag-appear sa sa Senado. Oh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, tayo, ang taong bayan, gusto ring malaman talaga ang pananagutan ni Romualdez. Kaya lang, sinong magpo-produce ng testigo laban kay Romualdez? Eh di yung mga tao na galit kay Romualdez at gusto talagang madiin si Romualdez. Sino yun? Kayo yun, Marcoleta eh. Kayo yun. Si Chis Escudero, si Villanueva, di ba? Nagsabi na sila, ilalabas din daw nilang ebidensya nila, testigo. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang testigo at ebidensya eh. Kaya, nakakalibre si Romualdez. Wala naman eh. Tapos nagrereklamo kayo bakit hindi daw kinakasuhan. Kahit naman ang ombudsman, hindi naman makakasuhan yan si Romualdez hanggat walang testigo. Tama si Batuman, si Sara, o ang mga Duterte, galit sila kay Romualdez. Sabi ni Argo, host, wag natin protektahan si Romualdez. Hindi ko nga pinoprotektahan, Argo. Maglabas na nga kayo ng testigo ninyo. Argo, kapag may linabas kayong testigo, hindi ko diniscuss dito. Di ba? Actually, nung lumabas yan si Gutesa, diniscuss ko yan. Argo, alam mo yan. Anong sabi ko? Ayan, may testigo na laban kay Romualdez. Seryoso ito. Dapat sagutin niya. Di ba? Ang problema, wala na si Gutesa. Hindi na malaman kung nasa. Ang sabi ni Defensor, nasa Marines. Ang sabi ng Marines, wala sa amin yan. Di ba? Anyway, tapos ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Parang sinasabi niya, bakit parang ang direksyon ni Lacson nung Blue Ribbon ay iba? Hindi man lang daw pinapahalagahan si Gutesa. Ewan ko, hindi natin nakitang hindi pinapahalagahan. Nang present mo yan, Marcoleta, kahit hindi mo pinaalam kay Lacson, pinayagan. Kaya lang ngayon, nasaan na yan? Natin bawat salita ni Mike Defensor kasi hindi na natin panonoodin yung video, babasahin na lang natin yung kanya mga sinabi isa-isa. Okay? Although tinake up na natin ito, pero may mga words siyang ginamit at sabayan natin itong yun, ano ba ang nakita sa CCTV. Binanggit ko na sa inyo na kahapon, pero mas aanuhin natin ngayon, mas sihimayin natin ngayon. Ito, pakinggan natin, basahin natin mga kaklira. Basahin natin. Okay, basahin natin kung paano niya nilaglag. Pati nga sarili niya nilaglag niya mga kaklira. Okay, dito tayo. Ito, nandito natin to, di ba? Una, binanggit niya, hindi niya kilala ng personal si Gutesa. Sinabi niya, wala siyang alam sa background ni Gutesa. Wala siyang alam kung paano ito nakapagtrabaho kay Saldico. Basta sinabi lang niya, nalaman ko na lang kasi sinabi ni Gutesa na nagtrabaho siya kay Saldico. Ganun lang. Doon na niya sinabi kung paano itong paano siya nakita, paano siyang pinuntahan, paano yung text, paano? Wala, di ba? Wala na yun. Dumiretso siya kay Sergeant Gutesa. Okay. Ito lang, mga klira. Just a side story. Nung nag-uusap na riyan, okay? Dito nga tayo sa konti. Gusto ko, ayan. Senate witness Orly Gutesa said he learned about the notary services of Atty. Pechi through Google. Through Google daw, okay? This was disclosed. Sino nag-disclose na nalaman yun sa Google? Hindi naman si di ba? Hindi si Gutesa. Si Defensor.
Nalaman lang, itong notary publico na to sa Google. Hindi pa ako nag-research ha. Notary public. Siguro nga, no? Notary public in Manila. Hanapin natin. 24/7. Ito. Meron sa 24 hours. Wow, sipag naman yan. Pakita ko nga. Masipag. Pag may mga 24 hours. Pag mga ganyan, mga clear, medyo sipat-sipat kayo ng konti, lalo na pagka mahalaga mga dokumento ang inyong pinapanotaryo, ha? Yan o. Notary Public 24 Hours Manila. Paano naman gigising si lawyer, si attorney ng 24 hours? Diba doon pa lang dapat mag-ano ka na, isip ka na. Okay? Well, anyway. So, baka minadali. Okay? Okay. Saan tayo? Dito tayo. Okay, Mike Defensor. Okay, yan. So, in other words, hinanap nila sa Google. So, sabi niya, hindi siya naghanap. Sabi na, nahanap lang. Pero tingnan natin na, paano? Just a side story, nag-usap na riyan, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, o Sergeant, panotarize mo naman yan. Okay? Okay, ito makaka-clear ha. Nung sinabi ni Senator Marcoleta na panotarize mo yan, tapos na yung dokumento, right? Natapos na yung dokumento, natapos na yung affidavit, at yung affidavit na yun ay pinagtulong-tulungan nila. Senator Marcoleta, si Mike Defensor, at saka ni Sergeant Gutesa. So, nung, Sergeant, Sergeant, panotarize mo na yan. Tapos na yan. Tapos na nilang ginawa yan. Bakit? Dito tayo balikan natin yan, pero papakita ko sa inyo to. Ito. Defensor admitted that he and Marcoleta helped Gutesa in preparing his affidavit. Yeah? Siya nag-admit. So, in other words, nung papanotaryuhan na yan, ibig sabihin mga kaklear, nung sinabi niya panonotaryuhan yan, tapos na nila yung dokumento. Okay? O, Sergeant, panotarize mo na yan. Hindi naman yan panonotarize kung hindi pa tapos. So, tinulungan nila itong si Gutesa mag-prepare ng affidavit. At sinabi ngayon ni Marcoleta, sige, panotarize mo na yan. After nilang tulungan si Gutesa doon sa salaysay. So, in other words, mga kaklear, hindi ito basta surprise witness. Na sinasabi na nag-usap lang sila. Ganito yung parang kwento ni, please correct me if I'm wrong, ha? Ito, di ba, Dictus Rex? Ito yung kwento ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na parang kaya wala siyang dokumentong binigay, surprise ito, kasi nag-usap lang sila sandali, diba, nag-usap lang sila sandali, tapos, sige, gumawa ka na ng affidavit, panotaryo mo na, kapag oras ka, ito kami, dito mo ako mapuntahan sa oras na to kasi yan yung hearing. So, kung kasama si Senator Marcoleta na gumawa ng affidavit ni Gutesa, it means alam niya na yung laman nun. Right? Kung alam niya na yung laman nun, bakit hindi niya pa rin nagawang sabihin ito sa Blue Ribbon Committee ahead of time? Bakit hindi niya rin to sinabi kay sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson? Samantala mga kaklear, ang paggawa ng affidavit, hindi ito mabilisan Hindi ito 15 minutes lang. Diba? Lalo na kung hihimayin nyo yung kwento kung paano nag-start hanggang dulo. So, lumalabas dito mga kaklear, hindi totoong sandali lang nag-usap. Hindi sandali lang pinakilala ni Mike Defensor si Gutesa kay Senator Marcoleta. Nasa office ito, may computer to, may printer ito. Inayos ang salaysay. Diba?
tinulungan nila eh. So, mga ka-clear, ako, minsan na, ito interview, hindi pa ako gumagawa minsan ng salaysay. May isang kliyente, halimbawa, tatanungin ko, kasi halimbawa, may case. So, umpisan mo yan sa umpisa. Minsan, umaabot ng 1 oras, tanungan pa lang namin yun para makakuha ko ng facts. Maiksi pa yung oras na yun, pwede yung pampabalikin yun kasi minsan kulang-kulang ang mga documents. Now, with this, na mahaba yung salaysay ni Gutesa, at mukhang si Senator Marcoleta nga yung may kabisado, dahil diba, merong hindi binasa, kulang yung kopya ni Gutesa, pero ang nagturo pa sa kanya na hindi yan, basahin mo na lang. Kulang yan. Hindi ba si Senator Marcoleta? So, with that, tama yung bininyag ni Mike Defensor. Nakasama si Senator Marcoleta gumawa nung affidavit. Diba? So, kung ikaw ang gumawa niyan a day before, diba, may 24 hours ka o last na natin 12 hours ka to tell your colleagues na merong witness at ito ang kanyang salaysay. Diba? Kahit hindi pa yan napanotaryuhan at sinabi pong panotaryuhan mo na yan, ibig sabihin, alam mo na, may draft na, alam mo yung laman. So, ba't hindi niya yung pinicturan kung totoo to na, well, surprise daw. Pero, di ba, one day before, alam mo na yung statement, bakit? Pwede naman, di ba? Picturean mo na yung ginawa, and then spread mo na to. Distribute mo na. Isend mo na sa mga senador na involved sa Blue Ribbon Committee. Para hindi sila ma-surprise. Di ba? Kasi lumalabas dito mga kli, hindi naman pala siya surprise witness para kay Marcoleta. Kay Senator Marcoleta. Na-surprise talaga ibang mga senador dahil talaga palang prepared. Yung salaysay. Prepared. Diba? Sige, tuloy tayo. Kaya Sergeant, panotaris mo na yun. Ibig sabihin, it's done. Finish. Nabasa na ni Senator Marcoleta. Sa tulong nila, natapos nila yan. Kaya, sige, panotaryohan mo yan. So, not even a copy, a photocopy, a screenshot, walang binigay si Senator Marcoleta sa kapwa niya senador. Diba? Ayaw pang ang panotaryohan daw ni Mike Defensor. I in fact, opposite. Sabi ko, Kadante, hindi naman yan kailangan ipanotarize kasi under oath yan sa Senate. Hindi. Sabi niya, gusto ko prepared. Prepared. So, hindi siya surprised. Prepared. Diba yan, sabi ko sa inyo, nilaglag ni Mike Defensor si Senator Marcoleta rito eh. Hindi. Sabi niya, gusto ko prepared. So, hindi siya surprised, diba? Prepared eh. Prepared yung pagte-testify niya. Prepared yung kanyang dokumento. Prepared yung affidavit niya na pinagtulungan nilang ayusin. Kasama Senator Marcoleta. Prepared. Natapos kami 5:30 kasi I have a meeting at 6, so nauna ako. Ayan, nauna siya. Sabi ni Mike Defensor. Okay. Now, ito nakakataka. Ginugol daw nila, Defensor said the notary public was somewhere in Manila. How would you know? Nauna ka, di ba? Ba't nalalaman somewhere in Manila? Nauna ka. Nakalagay pa nga doon 24/7. How would you know? Na 24/7. Kasama ka rin nag-Google? Naghanap ka rin ng notary public? O totoong kayo talaga yung naghanap ng notary public for Gutesa? Akala mo tindahan ng 7-Eleven. So, di ba sinisira ito? Okay na yan. Pero ito, wala ka na. 6 o'clock, umalis ka na. May meeting ka 6 o'clock. So, nauna ka. Bakit mo malalamang pumunta siya doon? Pinasumpa siya at pinirmahan niya
tapos ni-register. How would you know? Oh, diba? Ang sarap i-cross-examine dito ni Mike Defensor. Paano mo nalaman? Paano nasabi yan? Were you there? Paano mo nalamang pinirmahan? Paano mo nalamang ni-register? Paano mo nalamang pinanumpa siya? You were not there. Ha? When pressed, how Gutesa learned about 24/7 notary service. Ito na naman tayo. Siyempre, kailangan yung sumagot kasi nagsalita siya eh. Sabi niya, the more you talk, the more mistakes you will commit. Diba? Less talk, less mistake. Kakadaldal mo, malabas, nalaglag mo, sinabit mo, si Senator Marcoleta. Kaya sabi niya, Defensor replied, Google. Makikita, paano yung ginugel? Nandun ka ba? Ikaw ba? Kasama ka ba nag-Google? Search. Diba? Pero ito, mga ka-clear, biglang na-corner sa question si Mike Defensor. Biglang iwas. To be honest. Bakit? Kanina, hindi ka honest. Di ba, mga ka-clear? Sabi niya, to be honest. Okay, sabi niya, to be honest. Ibig sabihin, kanina, nung kinakausap siya ni Pinky Web sa unahan, hindi siya honest. So, ngayon, to be honest, may mga kasama ako doon. Saan? Pinasamahan si Gutesa sa notaryo publiko? Another revelation, di ba? I cannot reveal the names. Ang iniisip ko tuloy, mga kakli, ang iniisip ko dito, baka yan yung na mga nagpanotaryo. Kahit hindi kasama si Gutesa. Ano yung papel, pinapirma kay Gutesa, sige, bahala na kami mga panotaryo. Pwede yun. Pero hindi ko sasabing, ito yung truth, ha? Pero sinasabi kong, pwede yun. Silang nakakaalam ng notaryo publiko at hindi si Gutesa. Kaya natatakot lumabas sa si Gutesa kasi pinahamak nyo. Bakit niya nasabing to be honest? May mga kasama ako doon. Saan? Sa notaryo publiko? Yung mga kasama mo ang pumunta sa notaryo publiko? I cannot reveal names. Na-corner na siya, di ba? Hindi niya masasabi kasi mga inosente namang ito. Bakit sila magiging inosente kung sila mismo yung pumunta sa notaryo publiko? Diba? Hindi sila inosente. Wala itong kaalam-alam, kasama ko lang nagkataon. Saan? Sino? Sa doon nakita. Nagkakaano na siya, nawawala na siya. Sa doon nakita sa Google. Ginugel lang nila. Kasi may kasama siya. Kasama niya yung nag-Google. Nag-Google. May bukol. May article. Diba? Sila yung nag-Google. Diba? Tao ni Defensor. Nung nako-corner na siya, diba? Umaamin na siya. May tao siya. Sa dun, nakita sa Google. Ginugel lang nila. Ayan tuloy, nagkaroon kayo ng bukol. Kasi, delikado inyong, delikado kasi to. Diba? Delikado yung ginawa nyo. Diba? Kaya tuloy kayo, nandito ngayon kayo sa, article ng politiko. Kaya yan, diba? Na Google search nyo lang. Kita nyo? Kaya minsan, mas okay na binabasa yung mga salita. Okay na yung pinapanood sa video. Pero mas naiisa-isa natin, sa doon nakita sa Google, ginugel lang nila, kasamahan ni Mike Defensor, yung nag-Google ng notaryo publiko. Kaya, baka nga, si Gutesa, hindi na pumunta ng notaryo publiko. Yung tao na lang, ni Mike Defensor. Pwede, di ba? Eto, Defensor admitted that he and Marcoleta helped Gutesa in preparing his affidavit. So, in other words, nung ipapanotaryo na yan, tapos nyo nang gawin. Diba? Nilinis nyo. Diba? Tinulungan ko siya, like, kung ano yung kwenta niya, ano yung kwento niya, step by step. Diba? Step by step. So, it means, hindi totoo, na sandali lang nagkita si Marcoleta sa Gutesa.
Matagal to. Step by step to. Ito dapat sabihin mo. Ito dapat sabihin mo. Ito dapat sabihin mo. Ito sasabihin mo. Yan. If you notice nga, hindi naman perfect yung English niya dyan. Hindi naman legal na legal form yan. Talagang salaysay. Kung ano yung kwento niya, inayos lang namin ng maganda and then we presented it. Diba? Pero still, the question is, alam ni Marcoleta, Senator Marcoleta, ang statement, inayos nyo, pinaganda nyo, still, he did not reveal it beforehand to the chair of Blue Ribbon Committee. Why? Why? Si Senator Marcoleta nga, in fairness, parang sinabi niya, parang mali yung Tagalog dito, inayos nyo nga Kasi Sergeant Tiberi Sibona, inayos lang namin. Inayos nila. Defensor stressed that while Attorney Esperanza denied notarizing it, okay, pointed out Notesa under oath, told, okay, wala na yan. Ayun lang, mga kaklir. Diba? Sa bawat revelation na ginawa ni Mike Defensor, huli kung anong papel niya at ang papel ni Senator Marcoleta sa ginawang statement ni Gutesa. Diba? Kaya ayaw banggitin ni pansin niya, ayaw pa banggitin Mike Defensor. Bakit yan? Diyan tayo nagpo-focus sa Notary Public. Ba't natin i-focus yung laman? Paano magpo-focus ang laman? Kung yung proseso nyo, questionable na. Kung yung proseso ng paggawa ng papel, inayos nyo. May partisipasyon kayo sa kwento ni Gutesa. Di ba mga kaklir? Eto. Meron dito Pero ayoko papakita ko lang sa inyo, pero ayoko siyang take up in detail kasi hindi naman siya mainstream. Diba? Ayan Sabi dito, Facebook ito Benedict Osea Rosana. Ayan. So sorry pero ayoko siyang take up kasi wala pa akong pinanghahawakan kung ito ba ay totoo o hindi. Pero sige, babigay ko na rin kay Benedict ang courtesya, diba? Kasi siya ang may labas nito. Gutesa admitted that he was only forced to sign a fake affidavit against former Speaker Martin Romualdez out of fear and pressure. Yan ang sabi mula dito. Pero hintayin natin mga clear. Pagka ito ay na-mainstream na at pinatotohanan mismo ni Gutesa, itong salita niya na to, saan natin take upin. Pero for now, hindi muna. Hayaan lang natin na nandiyan ang post ni Benedict Osea Rosana. At ito, mga clear ito. Maliban dyan, syempre, mukhang nagkabanggaan na naman si Senator Lacson at saka si Senator Marcoleta dahil hinihingin ni Senator Lacson ang tulong ni Senator Marcoleta para malocate itong si Gutesa. Bakit? Sila may kakilala Sila yung nag-meet, sila yung gumawa ng dokumento Sila yung nag-ayos ng dokumento ni Gutesa So, it's just right for the Senator Lacson to ask the assistance of Senator Marcoleta to locate the whereabouts of Gutesa. Diba? We will send Gutesa subpoena through the office, through the office of Marcoleta. Hindi na kay Gutesa. Bakit? Di nga nila alam hindi nila malocate si Gutesa. Kaya itong subpoena, Senator Marcoleta, paabot mo yan kay Gutesa. Total kayo nakakalam ng whereabouts niya Sabi niyo, nasa Marines The problem is, dininay ng Marines. Di namin yan, wala yan sa amin sa kustodiya namin yan. At sila pa ni Senator Marcoleta, di ba? Nabalita nga namin ay may nahuli daw ang Marines na umaali-aligid at gusto yatang whatever gawin kay Gutesa. Pero paano yun? Wala daw sa kustodiyan nila si Gutesa. So kung wala sa kustodiyan nila si Gutesa, hindi rin totoo yung sinasabing may nahuli na umaaligid kay Gutesa. So sino na ba sabi dito ng mga katotohanan? Sabi dito, and or the residence of Office of Defensor. Sa inyo padadala yung subpoena kasi kayo nakakalam ng whereabouts niya. They had a hand presenting Marcoleta. They had a hand in presenting Marcoleta. Mali ito.
they have a hand in presenting Marcoleta. So we hope they know how to contact Gutesa. Okay? Okay, now, ito ang medyo masakit sa bungo. The Senate pro tempore also revealed that Senate CCTV footage showed Gutesa lounging at Marcoleta's office for 30 minutes in the morning of September 25. Before heading to the session hall for the committee hearing. And prior to that, alam niyang pupunta. Pinapunta niya si Gutesa, binili niya sa tao niya ni Senator Marcoleta. Di pa rin niya in-inform si Senator Lacson about this. Why? Pakita ko sa inyo ha. Nahuli kasi. Okay, pakita ko. Yeah, go. Ako, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? So, present din sa staff niya. So, anticipating lang. Tapos, very timely. Nasa lubong at dumating talaga. Wala ba kayong text? Parang ang hirap ng mga kakli, di ba? Mag-anticipate ka lang. O baka dumating si Gutesa. Walang time. Di ba? May nga ba ng hearing na to eh? Very timely na kung kailan darating si Gutesa, sasalubungin ng staff. Parang, tanong ko lang naman ayoko naman pagdudahan si Senator Marcoleta, pero, ina-anticipate mo darating. So, ina-anticipate mo lang, talagang wala kayong, para bang, staff, punta ka doon, baka dumating. Parang medyo mahirap yun, aantayin ng, paano? Ilang oras maghihintay si staff para dyan sa pag-anticipate na darating siya. So, kung nag-usap na kayo before, na panunotaryuhan niya yan, at nagkatulungan pa kayo paggawa ng affidavit, wala kayong text messages? Para alam mo kung kailan siya darating, at alam mo kung kailan pa nabababain yung staff mo para salubungin siya. Diba? sa Senate. Sa pintuan ng Senate. Ano? Sa pintuan. Sa pintuan kasi doon pa lang kasi maraming pirma. So, o diba? Alam nang darating, kaya nga sinalubong. Parang nahihirapan ako makaklik kung hindi mo alam kung ano oras siya darating. Wala kayong usapan kung ano oras siya darating. Or text man lang. Parang ang hirap pababain naman ng staff na maghintay siya doon for how many hours? Diba? Unless, alam mo na 9 o'clock siya darating. So, expected yun. Diba? Hinihintay mo lang kung matapang siya. Kung darating siya for that affidavit na ginawa ninyo. check-in. Para lang makapasok siya ng mabilis. Kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. May usapan sila sa oras. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? No. Hindi ako masyadong agree doon. Bakit yon pinahanap kung ano siya dumating? Siyempre, para malaman natin, pati tayo, kung totoong surprise witness yun. Diba? Makikita din doon, kung 30 minutes kayo nag-usap prior to the hearing, ni text, ni message, di mo in-inform yung mga kapwa mo, senador.
na may darating na witness. In-anticipate niya na kasi 9 o'clock darating eh. Before 9, sabi niya, di ba? So it means, he may or he may not come. But still, ang point dito is, there was already a prepared affidavit. He wanted it to be notarized. He wanted it to be prepared. He wanted to be notarized to make it appear prepared. Then despite that, you did not inform your colleagues about the witness, about Gutesa, who might be a resource person against Saldico and against Romualdez, Congressman Romualdez. So that's the purpose is, the question is, why? Ba't hindi mo kailangan isabihin? Diba? Frustrating makipag-usap sa DDS relatives ko kahit gusto kong magkaroon ng healthy discourse para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Sana manaig ang truth. Catatonic therapy, wala na tayong magagawa sa kanila kasi hindi naman sila after the truth. Diba? Boy at Kim, hindi sila after the truth. After sila sa gusto nilang paniwala ang truth na maka Duterte. Basta anything against Duterte, yun yung fake. Kahit yun ang katotohanan. So, blind followers ang tawag dyan, pag ganyan. Kasi hindi na sila makikinig sa truth. So, sa mga blind followers, wala kayong magagawa dyan. Pagdasal nyo na lang. Diba? Sa atin naman mga Chris, siyempre ang gusto natin kung ano yung tama, itama. Kung ano yung mali, sabihin natin. At kung meron tayo mali, at meron tayo, kaya nga sasabi ko sa inyo, please tell me. Baka may mali ako, pakicorrect nyo nga ako dito, baka may update tayo. So, yun lang. But anyway, mga ka-clear, pinakita na natin dito, ang naglagan. No? Kaya mukhang nagkakaroon na naman ng, iringan. I hope not. Si Senator Lacson at saka si Senator Marcoleta because of Gutesa. Ba? Damay si Mike Defensor at yung iba mga tao niyang siyang may trabaho dito sa mga notary publiko na to, pumunta, nakipag-usap, tapos ayaw mong sabihin kung sino. Bakit? Baka kasi lumabas na sila lang yung pumunta. Di ba? So, hindi na pwedeng kausapin nyo kasi baka hindi alam at mabulgar pa yung iba pang katotohanan. Iba kasi kung inutos-utusan lang yan, tapos isasalang mo ngayon sa Senado yan, at kung hindi katotohanan na sasabihin yan, windang-windang talaga yung sasabihin nila yan sa Senado. Kaya di niya na sinabi kung sino. Mas delikado. Di ba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.